Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasaimpapawid at pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. At binabati lang po natin lahat ng nakikinig sa kani-kanilang radyo sa INC Radio DZEM 954 kHz. Gayon din po sa mga nanonood sa INC Radio YouTube channel at sa INC TV. Hello po! Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan kasama ng inyo-inyong pamilya. At wag na po nating patagalin pa. Atin na pong kilalanin ang ating makakasama ngayong araw sa pamamagitan po ng video na ito na aming inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Si kapatid na Gary Caperal, isang mechanical engineer, lumaking saradong Katoliko na naging miyembro ng tinatawag na Legion of Virgin Mary at nagsilbing sakristan para sa Iglesia Katolika. Ang pananalig niya sa mga tinatawag na santo at santa ng Iglesia Katolika na bago nang marinig niya ang katotohanan mula sa Biblia na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Papaanong nabago ang kanyang buhay buhat nang makilala niya ang Iglesia ni Cristo? Ating lalong kilalanin si kapatid na Gary mula sa lokal ng Valenzuela, distrito ng Camanava, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Gary Caperal mula po sa lokal ng Valenzuela, distrito ng Camanava. At kapiling po natin ang ating kapatid ngayong araw. Magandang araw po, kapatid na Gary. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti po. Salamat po. Kumusta po ang inyong pamilya? Mabuti naman po. Batiin po ninyo yung inyong may bahay. Binabati ko po ang aking pong may bahay na mahal na asawa, ang kapatid na Shahani Caperal, at sa aking pong mga anak, si Gratiel, si Sean Gael, at si Steph Garrett. At gayon din po, binabati ko rin po ang aming pong destinado, kapatid na Emmanuel V. Pohas, at ang aming pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Bedan L. Ubaldo. Ay, batiin din natin, kapatid na Gary, no? Yung mga laging nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Diyan po sa New Era University Library, sina Calimuel Solano, Christine Berha, hello po sa inyo. Gayon din po kay kapatid na Jez Crystal, diyan naman po sa distrito ng Bohol. Hello po, kapatid na Jez. At kinakapatid na Arvin Colliantes, kapatid na Jeric de la Cruz, mula naman po dyan sa distrito ng Metro Manila South. At si kapatid na Mary Grace Red po, ng lokal ng Bungabong, Mindoro Oriental, nagdaos po siya ng kanyang 60th birthday. Happy birthday po. Kapatid na Gary, nabanggit po doon sa video na ating inihanda na kayo ay isang mechanical engineer. Opo. Gaano na kayo katagal na inhinyero? Nasa more than 20 years na po. Medyo matagal na po. Ano po? Opo. Kumusta naman po ang inyong mga anak? Meron bang, kumbaga, sumunod sa iyapak na ninyo bilang isang inhinyero? Meron po. Yung pangalawa ko po, si Sean Gael Caperal. Siya po ngayon ay nasa first year mechanical engineer. Mechanical engineering. Yung panganay po ninyo, ano naman po? Siya po ay nasa architecture. Bali, graduating na po siya ngayon. Pero hindi ako nagkakamali, ang inyong anak po na panganay ay babae. Opo. Pero ang linya ng trabaho na gusto niya mapunta, no, pinag-aralan, pagiging arkitekto. No? Malimit yan sa kalalakihan. No po? Opo. Pero sa panahon natin ngayon, may mga inhinyero, may mga arkitekto na po na kababaihan.
Bakit po yun ang napiling linya ng inyong anak na panganay? Ah, bali po ang pinaka-first choice niya po ay interior design. Opo. So medyo related po itong architecture at saka medyo in demand. Kaya siguro po yun po yung napili po niya. So from interior design, kumbaga lumipat siya sa mas malawak ang scope, Opo. which is architecture na may mga pagkakataon, sila na rin ang nagdidisenyo po, no? Opo. Interior o sa Opo. loob. Yung inyo naman pong bunso, Ang bunso ay kasalukuyan pong nasa grade 11 at ang balak niya po na kunin someday psychology. medyo malayo doon sa dalawang anak ninyo, no? Yung dalawa, medyo technical ang kurso. Opo. Nakakatuwa naman po na yung mga anak ninyo, yung mga bata, bagay, alam nila kung ano yung gusto nilang kunin, ano yung gusto nilang maging, bagay, masipag silang mag-aral. Opo. Mga may tungkulin din po ba sila sa Iglesia ni Cristo? Opo. Lahat po sila, gayon din po ang aking asawa ay mga awit. At yung panganay ko po, yung babae, siya po ay kasalukuyang Pangulong Kadiwa sa aming lokal. Ang kadiwa po ay isa sa mga kapisanan sa loob ng Iglesia ni Cristo ng mga dalaga at binata na 18 taong gulang pataas. Opo. Wala pang asawa, no? Na ang layon, kaya meron po tayong kapisanan na ganyan, ay para magabayan yung mga kabataang Iglesia ni Cristo at maihanda rin naman sila sa paglusong sa buhay may asawa. Nakakatawa po. Ang inyong pamilya ay masiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang inyong may bahay po, ano naman po ang kanyang tungkulin? Isa po siya mga awit. At ano naman po ang kanyang hanap buhay kung siya man po ay naghahanap buhay? Siya po ay instructor po ng TESDA, the same time assessor po siya. So meron po siyang mga tinuturuan Opo. na estudyante. Opo. Ano pong partikular na Bali ang specialized po siya sa bread and pastry production. Uy. Opo. So nagbe-bake po Opo. si ate. Yes po. Nagbe-bake siya ng cake, gumagawa ng mga tinapay. Opo. Meron din po sa cookery. Meron Ayun. din mga Opo. pagluluto. Wala na kayong problema sa pagkain. Opo. Kapatid na Gary. May iba po tayo. Palibasa ang programa pong ito, tatalakay sa istorya kung paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang kinagisnan ninyong relihiyon? Simula po pagkabata, ako po ay namulat na sa isang pamilyang Katoliko. Masasabi ko pong pamilyang debotong Katoliko dahil po ang aking ina ay naglingkod bilang volunteer sa isang kumbento ng mga madre. Then ako naman po naging miyembro ng Legion of Mary at kalaunan po ay naging sakristan. So talagang kayo ay masiglang Katoliko nung kayo lumalaki. Opo. Kasi bukod nga po sa kayo ay napabilang doon sa tinatawag na Legion of Mary, naging sakristan pa kayo. Opo. Ano po ang kalimitang mga aktibidad o mga isinasagawa ninyong paraan ng paglilingkod noon bilang Katoliko? Ako ay nag-a-assist sa pari kapag meron pong bibendisyonan na namatay bago po ilibing. Opo. Dahil po sa Katoliko, bago po ilibing, kailangan po bendisyonan muna o kaya ipamisa. Ano po yung ilan sa paniniwala o sinasampalatayanan ninyo noon bilang Katoliko? Dati po, kami po ay humihingi ng tulong, dinadasalan, dinadalanginan ang mga santo, ang Birheng Maria, upang matulungan po kami na ang aming panalangin ay marinig ng Diyos. Bakit po ganun na lang ang debosyon ninyo? Paniniwala po namin, nabibigyan po namin ng kaluwalhatian ang ating Diyos at gayon din po, makahingi po kami ng mga biyaya na galing sa Kanya. Apo. Paano po nabago yun, kapatid na Gary? Nabago po yun nung ako po ay
minsan nakapanood sa isang istasyon ng telebisyon na ang pamagat ay ang Iglesia ni Cristo. Ang host po nun ay ang kapatid na Levi Castro. Sa panahon pong yun, na-amaze po ako dahil binabasa niya po lahat sa Biblia. Although, nung panahon po na yun, naniniwala po kami na ang Iglesia ni Cristo ay may sariling salin ng Biblia. Papaano po nabago yung paniniwala ninyo na ang Iglesia ni Cristo mayroong sariling salin ng Biblia o yung common na iniisip ng mga tao na may sariling Biblia ang Iglesia ni Cristo? Nung ako po ay nagsuri na, naitala bilang nagsusuri na bilang nakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, ay inuusisa ko po yung mga tagapangaral kung alin-alin po yung mga Biblia na ginagamit nilang referensya. Opo. Doon po napatunayan ko na ang Biblia na pinagtulungang isalin ng Iglesia Katolika at Protestante. Ang katumbas po nun, wala pong salin o sariling salin ng Biblia. Opo. Ang Iglesia ni Cristo, kung ano po yung Biblia na available, maring sa bookstore, available sa inyong bahay o tahanan, no? Yung mga Biblia na ipinamimigay para magkaroon ng access ang tao sa Biblia, yun din ang Biblia na ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang napatunayan ninyo. Opo, parehas lang po. Nung ako po ay nasa third year college, naging classmate ko po si Efraim Jojo de la Cruz Jr. Opo. Bali, active po sila sa CBI. Ito po ay yung samahan ng mga estudyante ng mga Iglesia ni Cristo sa mga universidad. Para po matiyak na nagagabayan yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng mga estudyante o mag-aaral, itinatag po ng pamamahala yung CBI o Christian Brotherhood International na nakapagsasagawa sila ng mga pananalangin, no? May mga seminar din, nagtutulong-tulong sa pag-aaral para tiyak na makakatapos ng pag-aaral yung mga kapatid o mga kanib sa Iglesia ni Cristo. So, kasama po sila noon sa CBI. Opo. Opo. Ano po ang mga nangyari? Nagkaroon po sila ng aktibidad ng pamamahayag sa mismong school. Ayun po, na-invite po ako doon. After po noon, lumipas po yung mga ilang araw, binisita po ako sa bahay ni Ka Jojo. Bali, pinagbihis niya po ako. Wala po akong idea kung saan kami pupunta. Then, nagulat na lang po ako, papunta po kami ng kapilya ng Iglesia ni Cristo sa lokal po ng Valenzuela. At doon po, sumamba po kami. Ano yung napansin po ninyo sa pagsamba na dinaluhan ninyo? Malaki po ang pinagkaiba sa pagsamba sa Iglesia ni Cristo kumpara po natin sa Iglesia Katolika dahil mapapansin po kagad na hiwalay po ang babae sa lalaki at napaka-solemn po. Wala po yung mga, doon pa lang po sa mga kasuotan, ibang-iba na po. Hindi po magulo. Mula po sa pagdalo ninyo sa pagsamba, ano po ang inyong naging damdamin? Sa pagsamba po, doon ko po naramdaman ang presensya ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na po sa pananalangin. Yung binabanggit yung presensya, yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos, naramdaman po ninyo sa pagkakataong yun. Opo. Ano po ang sumunod na nangyari? Nagpasya na ba kayo na makikinig kayo, magsusuri? Paglipas po ng ilang linggo, ako po ay nakapagpasya na magsuri ng panayan sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Anong mga partikular na aral ng Iglesia ni Cristo ang nakatawag po ng pansin sa inyo at doon yun napatunayan, totoo ang Iglesia ni Cristo ay sa ating Panginoong Diyos? Ang unang-una po, yung sa mga dinadalanginan sa tungkol sa santo, sa mga santa. At gayon din po ang ating Panginoong Jesucristo ay siya po ay hindi Diyos. Talagang kayo'y dumadalangin kahit doon sa tinatawag nilang Birheng Maria. Ano po ang napatunayan o naunawaan ninyo? Na sila po ay tao lang rin na namamatay. At saka malinaw po sa Biblia na ang ating tagapamagitan sa Diyos
at sa mga tao ang Panginoong si Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang iisang tagapamagitan, no? Opo. Hindi makatutulong yung santo, yung santa na tinatawag nila, maging ang Birheng Maria na tinatawag po nila, para po ipamagitan tayo o ipamagitan, ilapit yung ating mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. Opo. Dahil malinaw po na nakasulat sa Biblia na tama kayo, iisa lang ang tagapamagitan. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Opo. Ukol naman po sa ating Panginoong Jesucristo, nabanggit ninyo na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, kundi tao. Pero tama po ba yung sinasabi po ng mga hindi nating kapanampalataya, ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang Panginoong Jesucristo raw po hinahamak natin sa pagsasabing siya'y tao lamang at hindi Diyos? Ano po ang naunawaan ninyo sa panahon ng pag-aaral? Ang ating Panginoong Kristo po, lahat po ng mga katangian ay ibinigay po sa Kanya. Hindi po totoo na atin pong hinahamak ang ating Panginoong Kristo. Tama ho kayo, no? Hindi totoo na hinahamak natin ang ating Panginoong Kristo sa pagsasabi na siya ay tao. Opo. Kung sinasabi man po at ipinamamahagi natin ang ating pananampalataya na ang Panginoong Kristo ay tao, sapagkat yun po ang pinatutunayan ng Biblia. At hayag po ang mga katangian at mga karangalan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa Kanya para po patunayan na kailanman ay hindi natin siya hinahamak, kundi kinikilala po natin yung mga katangian at karangalang yun na mula sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba yun? Opo. Ano-ano po yung ilan sa mga katangian, karangalang taglay ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Gary? Bukod po siya ang ginawang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, siya rin po ang ginawang tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos. At siya po ang ginawang ulo ng iglesia. Opo. Siya ang may-ari ng iglesia, kaya nga ang tawag po ay Iglesia ni Cristo. Opo. At tinatawag din po natin siyang Panginoon bilang paggalang sa Kanya, sapagkat yun ay ibinigay rin na karangalan sa Kanya ng ating Panginoong Diyos. Pero namamalagi po ang katotohanan, ilan lang po ang tunay na Diyos, kapatid na Gary? Isa lang po. Sino po yun? Ang Ama. Ang Ama na nasa langit Opo. at hindi po ang ating Panginoong Opo. Jesucristo. At malinaw po sa inyo yan. Malinaw po. Mula po sa mga napakinggan ninyong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, nagpasya na po ba kayo na kayo ganap na aanib sa Iglesia ni Cristo? Ano po yung mga sumunod na nangyari? Nung napatunayan ko po na ang lahat po ay iba doon sa mga nakagisnan ko, dahil nung ako po'y habang nagsusuri, pinaglalaban ko pa po kasi ang Birheng Maria. Dahil nasasaktan po ako dun sa mga katotohanan. Pero lumipas po yon, natanggap ko po na talagang ang tunay na aral ay ang itinuro sa akin ng Iglesia ni Cristo. Bakit po? Bakit po ninyo sinampalatayanan na ang tunay na aral ay ang itinuro po sa inyo ng Iglesia ni Cristo? Dahil yun po ay ang nakalagay sa Biblia na tinuro rin po ng ating Panginoong Kristo. Na yun po ang aral din ng ating Panginoong Diyos. Opo. Tama po kayo, kapatid na Gary. At ang ukol naman po sa tinatawag na Birheng Maria ng Iglesia Katolika, hindi naman po kailanman natin hinahamak din si Maria na ina o nanay ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi po tayo pwedeng lumagpas sa kung paano siya ipinakikilala ng Biblia bilang siyang nagluwal, nagdalang tao sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po ay malinaw sa inyo, Opo. kapatid na Gary. Malinaw po. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang po natin ng konti yung ating mga kababayan, yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story. Ang kasama o kapiling po natin ngayon ay si kapatid na Gary Capiral
mula po sa lokal ng Valenzuela, distrito ng Camanava. Si kapatid na Gary po ay isang mechanical engineer. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya ay naglilingkod po o masiglang naglilingkod bilang mga Katoliko. Noon ay dumating din po yung sandali na si kapatid na Gary po ay nakarinig ng aral ng ating Panginoong Diyos mula sa telebisyon sa pamamagitan po ng programa ng Iglesia ni Cristo. At mula po doon ay nagkaroon na siya ng interes sa Iglesia ni Cristo hanggang sa nakapakinig po siya ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagsuri hanggang sa magpasya po na siya ay nasa tamang landas para po maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Balikan po natin ng panayam o pakikipag-usap kay kapatid na Gary. Kapatid na Gary, magandang araw po. Ay, magandang araw po, Kamar. Yung tungkol naman po sa pag-anib o pagpasok po ninyo sa Iglesia ni Cristo, naging madali rin po ba? Hindi po. Marami pong mga pagsubok at pag-uusig. Nariyan po, pinalayas po ako ng aking ina sa aming tahanan. Pero sa saglit na pagkakataon lang po yun. Talagang sinubok lang po ako. Bakit po sa kabila na nakaranas kayo ng ganong pag-uusig nanindigan po kayo sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Dahil po natamnan na po sa akin yung mga aral at alam ko pong daraan po ako sa pagsubok. Pagsubok o pag-uusig. Opo. Ngayon ay tinuturo rin po sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Opo. Sa pamilya po, ilan po ang natawag din sa Iglesia ni Cristo? Sa 7 magkakapatid po, 2 po yung natawag. Yung sumunod po sa akin na isa na pong diakonesa. Then yung isa pong kambal na nasa bansang Dubai. Meron pa pong mga hindi pa kabilang, hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo Meron pa po. na mga mahal sa buhay. Opo. Kailan po kayo nabautismo? Nabautismohan po ako March 1, 1997 sa lokal po ng Central. At mula po noon ay nagpatuloy na po kayo ng kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo. Kailan po kayo lumusong sa buhay may asawa? Kami po ay kinasal ng kapatid ni Shahani Capiral noong March 11, 2005. At mula po noon, nagpatuloy na po sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang isang pamilya Opo. hanggang sa mabiyayaan kayo ng 3 anak. Opo. Kumusta po ang pagdadala ng buhay, kapatid na Gary? At papaano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang inyong buhay? Hindi po naging madali sa umpisa dahil po andyan po maraming pagsubok at ang aking asawa ay graduate rin po ng professional. PT po siya, physical therapy. Then hindi po muna siya naghanap buhay, nag-alaga po muna siya ng aming anak. So dinaanan din po ninyo yung maraming pagsubok na pinagdaraanan din ng halos lahat o ng marami sa ating kababayan. Opo. Mula po doon sa mga pagsubok na pinagdaanan ninyo, papaano naman po kayo nakapagpatuloy? Tumanggap po kami ng tungkulin. At sa kabila po ng pagtanggap namin ng tungkulin, pinarioritize po namin yon dahil kami po'y sumasampalataya na lahat ng bagay at pagtatagumpay ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito malimit ko pong itanong sa mga kapatid natin na nagiging guest din sa ating programa. Hindi ho ba yung pagtanggap ng tungkulin, lalo na sa katulad din yung professional, naghahanap buhay, may hanap buhay din yung inyong asawa, may mga anak pa kayong inaasikaso, hindi ho ba yun kumbaga baka makaabala sa ginagawa po ninyong pag-intindi sa mga pang-araw-araw na pananagutan sa buhay? Hindi po kailanman magiging abala ang tungkulin dahil dito po ay tayo po ay nagagabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ito po ay nagiging inspirasyon pa natin upang magpatuloy sa ating mga paglilingkod at sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pakiramdam mo po, lagi kang malapit sa Diyos. Totoo po yun. Na kahit may mga pagsubok, may mga bumabangong problema, di ba? Isang tawag lang natin
Kananalangin tayo pagkatapos ng panalangin. O lalong-lalo na pagkatapos ng pagtupad ng tungkulin, magaan na lahat eh. Naibsan na po. Totoo po. Turo nga ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo, yung dala-dala natin problema, nagiging magaan siya at nasasabi natin kaya natin sapagkat natitiyak natin, kapiling o kasama po natin ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang gusto ninyo sabihin? Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na hindi pa po kabilang, hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. At lalong-lalo na sa mga mahal po ninyo sa buhay. Sa akin pong mga mahal sa buhay, lalo na po sa aking mga magulang, nawa po ay bigyan niyo po ng pagkakataon na pakinggan ang mga aral po na akin pong natutunan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dalangin ko po sa ating Panginoong Diyos na sana po habang binibigyan po tayo ng maraming pagkakataon at tayo may buhay at lakas pa, ay hindi po maging huli ang lahat upang tayo ay magsama-sama sa mga marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Gary. At yan din naman po ang dalangin po nating lahat na marami pa po sa mga kababayan natin, kasama na po yung mga mahal ninyo sa buhay, na tawagin rin ng ating Panginoong Diyos sa tunay na paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At magsisimula po yan, tama kayo, kapag sinuri nila, pinakinggan nilang mabuti at tinanggap ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Tigit po sa lahat, ang sinasampalatayanan natin, kapatid na Gary, malaki po ang kinalaman niyan, lalong-lalo na po sa ikapagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang nakapiling, nakasama po natin ay si kapatid na Gary Capiral mula po sa lokal ng Valenzuela, distrito ng Camanava. At pinasasalamatan po natin si kapatid na Gary sa pagbabahagi po ng kanyang natatanging istorya kung paano po siya tinawag ng ating Panginoong Diyos. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang pangunahing nangangasiwa sa SEBC, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat sa ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po, at may mga ganitong programa po tayo kung saan na ibabahagi po ng ating mga kapatid kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po ang kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kaming lagi na sa INC Radio at sa INC TV tuwing Sabado po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story.